Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Fiesta po. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon pong Parish Fiesta natin, dito po sa Santa Clara de Montepalco Parish, ang atin pong tema ngayong taong ito sa ating pagdiriwang ay taon ng Yubileo, puno ng pag-asa, sama-samang maglalakbay sa paggabay ni Santa Clara. Kayo ba ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay? May mga pagkakataon bang sa gitna ng maraming pagsubok, pakiramdam natin wala na tayong pag-asa? Sa ating unang pagbasa ngayon, magandang tignan ang kwento ni Jeremias. Siya ang pinakabata sa mga propeta sa matandang tipan. At ang kwento bilang propeta ng katotohanan, hindi siya natakot sabihin kung ano ang ninanais ng Diyos para sa bayang Israel. Kasi nung panahong yon, patapos na ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Kumbaga parang huling hirit ng kanilang pakikipaglaban sa mga sundalo ng mga pagano. At nagkataon lamang na ang mensahe ng Diyos na sinabi ni Jeremias kay Haring Sedekias ay imbis na lumaban ay wag na. Parang hindi maunawaan ito ng mga sundalo ng mga Israelita. Pakiramdam nila kaya nilang talunin ang kanilang mga kaaway. Dahil dito nasulsulan si Haring Sedekias at sabi ng hari, sige, parusahan natin si Jeremias. Kaya itinapon sa balon na punong-puno ng putik para doon mamatay. Salamat sa Diyos, merong isang Ebed-Melech na pinaliwanag sa hari kung ano ang sitwasyon at anong mensahe ng Diyos. Kaya ang utos ng hari ay iahon muli si Jeremias. Hindi nawala ng pag-asa si Jeremias na sa kanyang misyon para ipahayag ang isang hindi popular na katotohanan mula sa Diyos, siya ay maliligtas pa rin. Ito ang mensahe sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo na pinatotohanan ni Jesus. Sabi ng author ng Hebreo na kung ano man ang dinadaanan nating pasakit sa buhay, patuloy na mag-unyag. At ito ang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tiniis niya lahat para sa kaligtasan ng sanlibutan. Hindi nagpatalo si Jesus sa mga sugat na natamo niya bago pa man ipako sa krus at nung ipako sa krus hanggang siya'y mamatay. Dahil maliwanag sa kanya na ang pag-asa ay ang kanyang muling pagkabuhay na pangako ng Diyos Ama sa kanya. Sa ating ebanghelyo, sabi nga ni Jesus, na parito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. Hindi ako tagapagdala ng kapayapaan. May konteksto po yan. Si Jesus ay papuntang Jerusalem. At nung sinabi niyang magdadala siya ng apoy, ito yung apoy ng katotohanan. Kahit patikusin yan ng
paulit-ulit at labanan siya ng mga Pariseo at Eskriba, hindi siya natakot na ipamukha sa kanila ang kanilang maling pamamalakad bilang leader nung panahon iyon. At alam naman natin na si Jesus naging tapat sa kanyang misyon. At mensahe din sa atin, si Jesus na rin dumadaan sa pagsubok ng pagbabatikos, ng maraming niyang kaaway, mga kalaban. Ang pinanghawakan niya ay ang pag-ibig ng Ama sa kanya. Ang pinanghawakan niya ay ang pag-asa na anuman ang mangyari, hindi siya pababayaan ng kanyang Ama sa langit. At mensahe pa rin niya ito sa sino mang susunod sa kanya. Kaya sabi nga niya, kung ikaw ay tagasunod ko, ikaw din ay tagapagdala ng apoy ng katotohanan ng Diyos. At magdudulot ito ng pagkakawatak-watak o pagbabaha-bahagi. Diba, pag sinabi mo nga ang katotohanan, may makakaaway ka. Dahil mahirap tanggapin ang totoo. Kaya nga, sabi niya, maglalaban-laban ang mag-ama, ang mag-ina, magbiyanan, magmanuga. Dahil pag may mga maling pag-uugali, maling pag-aasta, maling gawain, pag nakakakita tayo ng kasalanan sa mga engkwentro at relasyon, sigurado, sasapitin natin ang kwento ni Jeremias, ang kwento ni Jesus. Dahil pag tayo sumunod sa Panginoon, maghanda tayo na dadaan sa maraming sakripisyo at pasakit. Pero, di natatapos doon. Sabi nga po, dapat puno tayo ng pag-asa. Ito ang pinatunayan ni Santa Clara de Montefalco. Kaya nga nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, tinatanong ng Panginoon, naghahanap siya kung saan maitatanim ang kanyang krus na kahoy. At alam naman natin, paulit-ulit na narinig na natin ang kwento, sabi niya kay Santa Clara de Montefalco, sa puso ng ating patrona, itinanim ang krus ni Kristo. At siya ay nakilahok sa misteryo paskwal ng Panginoon. Nakapunta po ako sa Santa Clara de Montefalco, doon sa kanilang pilgrimage site sa Italia. Napuntahan ko ang monasteryo. Nakita ko sa eskaparate ang relic nitong puso ni Santa Clara, kung saan nga po doon nakaukit ang krus ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, magandang isipin na anuman ang dinadaanan nating sakripisyo, pagsubok sa buhay, katulad ni Jeremias, katulad ni Jesus, katulad ni Santa Clara de Montefalco, kailanman hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Dahil sino nga ba ang ating pag-asa? Walang iba, kundi ang Diyos. Amen.